Nagsisimula ang pelikula sa tren mula London patungong Tonbridge. Daan-daang pasahero ang makikita sa loob kasama ang ating pangunahing tauhan, Louis Shaler, isang doktor kasalukuyang uuwi kasama ang kanyang anak na si Max. Nalaman na pumanaw ang asawa ni Shaler ilang taon na ang lumipas kaya't dinala niya ang anak saan man siya magpunta. Sa huli nang umalis siya sa kanyang upuan upang sagutin ang tawag, nilapitan si Max ng kapwa pasaherong si Sarah. Ang upuan niya ay sa tabi ng kanila, kaya sinusubukan niyang makipagkwentuhan sa batang lalaki. Ngunit si Max, ang magulong bata, ay aksidenteng naipatong ang kanyang take-out coffee cup. Dahil dito, nabasa ang kaban ni Sarah ng kape at agad na dumating si Shaler sa eksena. Siya no 0027Y sumusulyap sa anak at humihingi ng paumanhin kay Sarah para sa abala. Nag-aalok pa siya na magbayad para sa pinsala, ngunit politely niyang tinanggihan ito, sinasabing okay lang. Binigyan ni Shaler ang anak ng pahintulot at ngiti sabay sabi, "Magaling, anak." Nag-engage ang dalawa sa pag-uusap at nag-usap tungkol sa iba't ibang paksa. Nang malaman ni Sarah na doktor si Shaler, siya ay tunay na na-impress. Patuloy siyang ngumingiti sa kanya at naglalaro pa sa anak niya, halata na nahuhulog na siya sa kanya sa unang tingin. Pagkatapos ng ilang sandali, abala si Sarah sa kanyang telepono habang nagsisimulang magbasa si Shaler ng pahayagan. Si Max tulad ng karaniwan naglalaro ng dinosaur at nangungumpisal sa paligid. Nang lumingon siya, napansin niya ang isang pasaherong gulong-gulo na si John. Pinakita ng lalaki ang mahiwagang trick gamit ang sigarilyo, ngunit tinakot siya pagkatapos gamit ang nakakatakot na ekspresyon. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang konduktor ng tren upang suriin ang mga tiket. Si Jan ay nagyoyosi sa loob ng kwarto, kaya't pinayuhan siyang itabi ito, ngunit tumanggi siya at nagsimulang gumawa ng eksena. Galit ito. Mga pasahero at isang matandang lalaki na si Peter ay humarap sa kanya. Si Jan, na maliwanag na lasing, sumubok takutin ang lalaki sa pamamagitan ng walang kwentang galaw ng kung fu. Ngunit nang hindi magalaw si Peter, itinabi niya ang kanyang sigarilyo at pumunta sa seksyon ng koridor. Nagtatapos ang eksena sa 1 oras at makikita natin na kakaunti na lang ang pasahero sa tren. Naakit ang pansin ni Shaler sa isang kakaibang hitsura na lalaki na may daladalang helmet ng motorsiklo. Kapag tumigil ang tren sa istasyon, parang bumababa siya, ngunit pagkatapos ay bumabalik, umiinom ng lata ng beer at pumapasok sa ibang compartment. Si Galers ay tumitig sa lalaki ng sandali, ngunit di masyadong iniisip. Samantala, tapos nang suriin ng konduktor ang lahat ng tiket at papunta na siya sa kanyang silid. Ngunit kaagad siyang hila papasok ng isang misteryosong anyo. Sa kabilang banda, si Max ay wakas na nakatulog at ito ay nagbigay kay Sarah ang pagkakataong makipag-usap kay Shaler. Siya ay walang sinasayang na oras at nagsisimulang mangbola kahit na nagpapahayag na siya ay solo. Nag-aalangan ang masilaw na manggagamot na magbigay ng tugon dahil siya ay medyo nerbiyoso. Ngunit ipinaliwanag ni Sarah na kailangang bumili siya ng bagong kapa dahil sinira ito ng kanyang anak. Sinusulat niya ang numero sa isang papel at ibinibigay ito sa kanya. Masaya itong tinatanggap ni Skyler at ngumiti pabalik, nagpapahiwatig na interesado siya kay Sarah. Gusto niyang magsagawa ng operasyon sa kanya sa ilang estasyon pamamaya, halos walang pasahero sa tren maliban sa ilang nagkakawang gawa. Nagising si Shaler mula sa maikling tulog at napagtanto na hindi gumagalaw ang tren. Naririnig niya ang ugong na nanggagaling sa labas, sinusundan ng isang di kilalang lalaki na tumatakas. May narinig na malakas na tunog at muling nagsimulang umikot ang tren. Naglakad si Shaler sa bintana at sinilip kung ano ang napakadismaya niya nang makita niya ang isang sugatan na lalaki na dumaraan sa mga rails. Agad pumunta si Shaler sa kwarto ng konduktor upang mag-report. Dahil siya ay doktor, hindi niya kayang makita ang iba na may sakit. Pero kahit ilang beses nang pumukpok sa pinto, hindi sumasagot ang konduktor. Dahil sa ingay, lumabas ng VIP section ng isang lalaking maginoo at siya ay walang iba kundi si Peter. Nagbabala siya kay Skyler na huwag kumatok sa pinto dahil ito ay maaaring magdulot ng seryosong parusa. Kailangan nilang tulungan ang lalaking nasugatan sa rails. Ngunit naniniwala si Peter na hindi sila makakatulong. Umuwi siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Makalipas ng ilang sandali, ang tren ay dumating sa Tonbridge at parehong sina Sarah at Shaler ay nag-aayos na para bumaba. Ay hindi! Bumaba na lang sila mula sa tren habang nagpapaalam. Pinaalalahanan siya na tawagan siya at saka binigyan ng halik. Iniwan si Shale. Nabigla sa halik ngunit lalo siyang nagulat nang hindi huminto ang tren sa Tonbridge. Patuloy itong umaandar ng normal na hindi man lang bumabagal. Nangamba na may mali, sinimulan ni Shaler ang investigasyon habang sumali sina Sarah at Max sa matandang si Elaine. Sa susunod na eksena, narating ni Shaler ang labas ng kwarto ng driver, nakabarikada ng pinto ng bakal. Dahil hindi siya makapasok, nag-intercom siya at sinabi na kailangan niya nang umuwi agad. Sa unang ilang segundo, walang sumasagot, ngunit pagkatapos ay nagtanong ang isang lalaki kung ilan pang pasahero ang natitira. Nabigla si Shaler sa sagot dahil umaasa siyang itanong ng trooper ang tungkol sa kanyang emerhensya. Ngunit sa kabila nito binilang niya ang natitirang pasahero at sinabi na 6 ang kanila. Kapag narinig ito ng driver, isinara niya ang intercom at pinalakas ang bilis ng tren. Sinubukan ni Shaler makipaunahan ito, pumunta siya sa silid ng konduktor para sa mga sagot.
Ngayong beses pumasok siya sa katabing kwarto, nakita niya ang bukas na pinto. Natuklasan din niya ang kagamitan ng konduktor at iba pang bagay sa sahig. Ito ang nagpaparamdam kay Shaler ng pangamba sapagkat napagtanto niya na may hindi inaayos na bagay. Pagkatapos dumating si Pedro at nagtanong tungkol sa bagay. Sinabi ni Shaler na hindi tumigil ang tren at sa halip ay mas mabilis na tumatakbo. Unang-una, hindi naniwala si Peter at pinaupo siya ulit, pero nang hindi tumigil ang tren sa istasyon, nabahala siya. Nagsimula ang dalawang lalaki sa paghila ng lahat ng emergency brake isa-isa, ngunit walang isa mang brake ang nakapagpabagal sa tren kahit kaunti. Shaler checks sa tren at nakakagulat na natuklasan na ang mga preno ay walang presyo ng hangin sa mga ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang mga preno ngayon. Agad ang punk mula kanina. Sumali rin si Jan. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Shaler na mga isang oras na ang nakalilipas. Nang ang tren ay hindi gumagalaw, siya ay nakarinig ng ugong at may lalaking tumakbo palayo. Si Peter, na may alam sa mekanika, agad na napagtanto na may nagpakawala ng hangin upang tiyakin ang brace. Nagdudulot ito ng panik sa lahat na nag-iisip ng paraan para itigil ang tren. Alam ni Shaler na bawat tren ay may 2 control room, isa sa harap at isa sa likod. Dahil occupied ang harap ng isang misteryosong driver, lumipat sila ng upuan. Swerte at bukas ang pinto, agad silang nagsimulang humanap ng posibleng solusyon. Sa sandaling ito, muli nang lumitaw si Peter at sinusubukan niyang pigilan ang mga ito. Sinabi na niya na nakipag-ugnayan na siya sa pulisya, kaya dapat na lamang silang maghintay kaysa maglaro sa mapanganib na kontrol na ito. Umaasa siyang patitigilin ng mga pulis ang kuryente sa tren na ito, na magbibigay daan sa kanila na unti-unti nang huminto. Gayunpaman, ibinunyag ni Sheila na ito ay tren na deselula, kaya walang paraan para sa isang tao mula sa labas na pigilan ito. Ibig sabihin, hawak na nila ang kanilang kapalaran. Tumutok ang buong grupo hanggang makakita sila ng handbrake. Karaniwan ang mga preno na ito ay ginagamit kapag ang tren ay nakatigil upang hindi ito kumawala, ngunit wala silang ibang pagpipilian kaya hinila nila ito. Shaler at Jan kumilos ng may determinasyon at hila ang lever ng buong lakas. Ang plano una gumagana at bumagal ang tren, ngunit biglang natuklasan ng driver ito at itinaas ang bilis. Pinipigil ang kanilang pagsisikap. Sa huli, habang sinusubukang hanapin ang iba pang solusyon, ang tren ay bumangga sa isang sasakyan sa level crossing, hanupat pumatay sa lahat ng mga sakay nito. Ito ay nakakatakot sa matandang babae, Elaine, kaya't siya ay nagkaroon ng cardiac arrest. Si Sheila agad kumikilos. Sinisimulan at isinasagawa ang mga compression sa dibdib. Siya rin ay sumusubok ng iba't ibang paraan para maibalik siya, ngunit walang nangyayari. Namatay sa insidente ang mahirap na babae, nagdudulot ng lungkot sa lahat, ngunit walang panahon ang grupo upang magluksa dahil kailangan nilang pigilan agad ang tren. Sinuggest ni Jan na buksan nila ang pinto ng control room na pinayagan ni Shaler. Dalawang lalaki ang kumuha ng armas at nagtadyak sa makapal na pinto. Swerte, nabasag ni Shaler ang salamin at pumasok siya sa loob gamit iyon. Pagdating sa kabilang dako, siya ay iniwan sa pagkabigla. Natagpuan niya ang patay na katawan ng konduktor, na nagpapatibay sa hinala niyang nakidnap ang tren. Ngayon ang tanging bagay na naghihiwalay sa kanya sa driver ay isa pang pinto ng metal. Shaler gumagamit ng durog na bagay at sinasalpok ito ng paulit-ulit, ngunit ang pinto ay masyadong matibay upang mabasag at upang mas lalo pang pagsabog ng malakas na busina, pilit na pinauurong ang lahat pabalik sa kanilang compartment habang inihahanda ang susunod na galaw. Noong ilang dekada na ang nakalipas, ibinunyag ni Pedro na may lumusob sa isang tren at itinungo ito sa pader, na nagresulta sa pagkamatay ng maraming pasahero. Natatakot siya na baka plano ng misteryosong driver na gawin ulit ang ganon. Ang grupo ay nagteteorya na sa bilis nitong takbo, mararating nila ang huling istasyon sa 30 minuto. Kailangan nilang kumilos ng mabilis o mamamatay silang lahat. Sa oras na nagmamadali, iniaalok ni Jan na siya ang lalabas at bubuksan ang mga kalesa. Ito ay kansang mapanganib na misyon dahil anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan, ngunit ito ang kanilang tanging pagkakataon. Handa siyang subukan. Sinabi ng grupo ang good luck sa kanya at binuksan ni Shaler ang pinto. Humihikab ng dahan-dahan lumabas sa lamig at pumapasok sa trabaho. Pero dahil madulas, suminghap siya sa 027 may nadulas at mahigpit na kumapit para mabuhay. Iyan ang nangyayari kapag pinapayagan mong gawin ng lasing ang delikadong bagay. Salamat sa Diyos, bago siya mahulog nahawakan ni Shaler ang kanyang kamay at naibalik siya. Ngayon may 10 minuto na lang ang grupo bago dumating ang tren sa huling istasyon. Handa si Shaler na isugal ang lahat, kaya naisip niya ang isang matapang na ideya. Plano niya gamitin ang fire extinguisher para sumabog ang mga floor panel upang maghiwalay ang kalesa mula sa loob. Matapos pile up supplies, iniutusan ni Shaler si Sarah at siya ay pumunta sa kabilang dako, mas ligtas doon. Siyang 0027Y saka nagpaindak ng bomba at mabilis itong sumabog. Ang plano ay swerteng umubra at nasira ang mga floor panels. Ang iskolar ay hindi nag-aksaya ng panahon at sinubukang ihiwalay ang mga karo ng manumano. Ngunit sobrang init dahil sa apoy. Sa sandaling ito, dumating si Pedro. Dumarating na may lever.
Schaller pumunta sa kabila at ginamit ng dalawang lalaki ang lakas para tanggalin ang mga bulto. Nagtagumpay sila sa huli at naghiwalay ang mga kareta, ngunit si Peter ay nawalan ng hawakan at nahulog patungo sa kamatayan. Sa pagtanaw, labis na naghihinagpis si Schaller, ngunit nasa mahirap na sitwasyon din siya at hindi makatawid sa kabila dahil sa apoy. Habang unti-unti nang naghihiwalay ang mga karo, iniuutos niya kay Yao na naipul ang handbrake. Sumunod ang huli at agad siyang dumiretso sa control room kung saan naroroon si Max at Sarah. Ang mga matatanda ay hinatak ng buong lakas ang pihit kamay at huminto rin ang tren. Sa kabilang banda, si Shaylor ay hindi pa rin ligtas dahil ang kanyang karo ay sinasakop ng mga kaluluwa. Naging mas nababahala siya nang ma-realize niyang natatakpan siya ng kerosene. Ibig sabihin ilang segundo na lang bago siya muling mabuhay. Kaya na may walang ibang pagpipilian, nanalangin si Shaylor kay Bathala at sumilip mula sa umaandar na compartment. Sa huling eksena, nakikita natin ang grupo sa tabi ni Shaylor sa Riles, malubhang sugatan, ngunit magiging okay. Natapos ang pelikula habang dumating ang mga pulis upang tumulong